Hapon. Magandang hapon, Romel. Ang DCRHS ay nandito ngayon sa Superline. Superlines. Superlines dito sa Cabanang EDSA Southbound. Dito sa ilera ng mga terminal ng bus dito sa Cubao, Quezon City. Mula pa kaninang umaga, Romel, hanggang sa mga oras na ito, hindi nagbabago yung bilang ng mga pasahero na nagsisiuwi ng probinsya. Karamihan doon sa kanilang rason, yung kanilang dahilan, Romel, ay yung darating na eleksyon sa araw ng Lunes. Makikita mo rito sa aking likuran na Romel, dito yung dagsa. Ano mo yung panahon ng holiday, nung panahon ng Kapaskuhan, yung sitwasyon ngayon dito sa lugar na ito. Ito yung mga naghihintay dito sa aking likuran na doon sa paalis nilang mga bus na mula pa kaninang kagabi, ang kaninang umaga ay ganito na yung sitwasyon. At sa mga oras na ito, Romel, ay fully book na yung mga air-conditioned na mga bus ng Superline na biyaheng Southern Tagalog dahil pwedeng sumakay dito yung mga patungo ng Quezon, Quezon Province, at hanggang doon sa may kaduluduluhan na ng Bicol Region. At yung fully book na mga bus, aircon bus, Romel, ay mula pa noong Mayo 7 hanggang nitong Mayo 11 na, ay fully book na yung mga air-conditioned bus. What about yung mga ordinary? Ordinary bus, Val? Yung mga ordinary bus ay doon sumasakay. Yung mga chance na hindi na nakakuha pa o wala nang paraan pa para makakuha ng kanilang ticket gamit to pagsakay ng mga air-conditioned bus. Maraming mga ordinary buses, Romel, na siya nga ginagamit yun bilang alternatibo at sa kababayan. May mga kausap ako kanina, pag ginagaraw sila sa kanilang sasakyan sa loob ng mahigit 10 oras ay ordinary bus dahil mahalaga sa kanila ang kanilang partisipasyon doon sa araw ng eleksyon, sa araw ng Lunes. Karamihan doon sa mga nakausap ko, Romel, yung mahalaga sa kanila, yung local government units, yung kanilang yung mga alkalde, yun yung karamihan doon sa mga dahil nila. At yung iba naman, meron din ibang mga dahilan na magpapakasyon lang hindi natuloy. Ngayon lang yung nagkataon, na nataon naman sa bilang ng dagsaan ng ating mga kababayan na magsisiuwi doon sa kanilang mga probinsya dyan sa bahagi ng Bicol Region para nga dito sa gaganapin eleksyon. At kanina ay mayroon akong kausap, hindi umuwi, Romel. Bakit? Umalis na lamang dito sa aking harapan. Hindi nakapaghintay. Hindi umuwi inong panahon ng Pasko, pero ngayon panahon ng eleksyon ay umuwi. Taga Pulanggi, Albayto dito. Kanina, Val, doon sa sinend mo na video, kanina may nakita ko na nakasaklay. Wala bang special lane dyan na para sa mga may kapansanan, senior citizens, buntis? Meron. Good. May special lane. Yung kasaklay na binabanggit mo ay yun ay regular na bumibiyahe o pumupunta lamang dito. Yan yung nakikita ninyo na yan, pumupunta lamang dito para siya ay magpagamot naman sa National Orthopedic Hospital dito sa Metro Manila. Regular yung kanyang pagpunta rito, sinasamahan siya ng kanyang pinsan at walang kinalaman doon sa eleksyon yung kanyang ginagawa. Sa matter of fact, Romel, wala kaninang umaga ay galing na siya ng Bicol, pumunta rito at babalik din ngayon dahil matapos na yung kanyang isinagawang check-up sa kanya dyan sa National Orthopedic. At nakabuti, Romel, nakabuti yung ginawa ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nagbigay ng special permit na mahigit 800 mga sasakyan, mga bus unit para magamit mga kababayan na magsisiuwi ng probinsya. 820 na nito na siyang sasakro. Meron pa akong isang nakitang problema. Romel. Bakit? Romel, meron yung nangongontrata. Ay, nako, bawal yan. Meron dito tinuturo dito sa may bahaging likuran na ito na kinokontrata ng 1,800 pesos. Isang van ito. Aba. 1,000. Magkano po yung singil ho sa inyo nung mga
nangongontrata dyan? 1.8. Oo. Saan po papunta yung 1,000? Inalang niya ako, sabi ko, bakit ako pupunta? Tapos sabi niya, mamaya may bakit pa, 1.8. Yes. Ako yung kanilang bus, yung kanilang bus. Kaya daw gabi. Oo. Pero kung hindi ho kayo gagamit ng mga illegal na yun, yung mga kolorum na yun, magkano ho yung pamasahe? Kano nga? 650. Habang yung van naman, 1,800. Oo. Ordinary naman kasi yung 600. ay ordinary. O bakit po kayo hindi sumakay? Mas convenient po doon sa isang air-conditioned na van. Naku po, napakamahal naman. At Napaka-illegal. Oo. bukod dyan, Val, bukod sa kolorum, aba, mahirap makipagsapalaran. Hindi katulad yan kung ikaw ay sasakay ng bus. Of course, ang napaka-rigid ng inspection ngayon, lalo't sunod-sunod na mga aksidente. Hindi ba? Oh, correct. Oo, yun yung isang dapat na tingnan ng ating mga kababayan. Mabuti na lang itong si Nanay. Saan po kayo pa, Daet. ano pong dahilan ba't kayo Boboto. ay ano bang boboto rin para sila? Boboto rin, Paranaque. Oo, boboto kayo kaya ho kayo pauwi. Oo, boboto. Ang mahalaga sa inyo yung mga national candidates o yung sa local o pareho? Lahat mahalaga sa akin. Okay. Sa lahat mahalaga. Sino pong kasama po ninyo? Anak ko. Ang anak ko. Okay. Dalawa kami. Saan na ho kayo babalik niyan? After election, Okay, maraming salamat. Anong pangalan po nila, ma'am? Maribel. Maribel. Si Ate Maribel. Okay. So ang dahilan niya ay tungkol pa rin sa eleksyon. Sa ngayon ay may nakita tayong mga tauhan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kanina na paikot-ikot dito. Siguro mamaya ipagbibigay alam ko sa kanila na mayroong nangungulurum dito sa bahagi ng EDSA Cubao, nakatago rito sa likuran ng mga terminal ng bus at nag-aalok ng 1,900 pesos Nako. mga van ng kanilang mga ginagamit. Mahirap. Yan ang sitwasyon, Romel. Oo. Mahirap makipagsapalaran sa mga kolorum. Lalo na kung napakalayo ng biyahe, ba? Correct. Kapag ka nasangkot sa aksidente, para sa kalaman ng ating mga kababayan, wala kayong Tama. makukuhang tulong. Wala kayong makukuhang Insurance. compensation, insurance na maibibigay ho nyo dahil yung kolorum ay hindi ho yan Okay. rehistrado at hindi ho yan allowed na bumiyahe, lalo na sa mga malalayong lugar na sobrang napakadelikato. Sitwasyon mula rito sa Superlines Bus Terminal dito sa Cubao, Quezon City. Ako si Val Gonzales, Charay Tuna sa Pilipinas, una sa Pilipino.